Gabi na nang marinig ni Aling Ising ang mahinang iyak ng sanggol mula sa likod ng kanilang bahay. Pagod na pagod siya sa pag-aayos ng paninda para sa kanyang maliit na karinderya bukas, pero ang iyak ay tila tumatawag sa kanya. Inisip niyang baka pusa lang iyon o kaya'y aso, pero ang iyak ay tila lalong lumalakas, tila lumalapit. Dahan-dahan siyang lumapit sa likuran ng bahay, dala ang isang maliit na lampara. Ang iyak ay nanggagaling sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga. Sa ilalim nito nakita niya ang isang sanggol, maliit at payat na nakabalot sa isang lumang kumot. Ang balat nito ay tila kupas, ang mga mata ay halos hindi makita sa dilim. Naawa si Aling Ising. Kinarga niya ang sanggol, inaasahan ng isang ngiti, isang paggalaw na magpapakita ng pasasalamat. Ngunit nanatili itong tahimik, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Habang karga niya ito, naramdaman niya ang bigat nito, tila mas mabigat kaysa sa isang ordinaryong sanggol. Pagdating nila sa loob ng bahay, sinubukan ni Aling Ising na painumin ang sanggol ng gatas. Ngunit hindi ito uminom. Ang iyak nito ay huminto, napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Napansin niya ang mga maliliit na kuko nito, matutulis at mahaba. Ang balat nito ay tila lalong pumuputi, ang mga mata ay tila nagniningning sa dilim. Isang malamig na hangin ang dumaan sa silid. Nagsimulang manginig si Aling Ising. Bigla niyang naalala ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa tiyanak, ang aswang na nagkukunwaring sanggol para makuha ang atensyon ng mga taong mabait. Mabilis na binuhat ni Aling Ising ang sanggol at itinapon ito pabalik sa likod ng bahay. Hindi na niya nilingon pa. Tumakbo siya papasok ng kanyang tahanan, ang puso ay halos sumabog sa takot. Kinabukasan, wala na ang sanggol sa ilalim ng puno ng mangga. Nang marinig niya ang iyak ng isang sanggol sa malayo, alam na niya kung ano iyon at hindi na siya muling lumapit.